Napakaraming gumagawa ngayon dyan. Yun na nga po, Kong, ano ha? At doon sa isang programa namin doon, yung sa barangay, Opo. kanina lang, may dumating na naman na mga kumakandidatong mga nasa Congress, Opo. mga gobernur, mga mayor, vice mayor, kagawad, na talagang nangangako na humihingi ng pahintulot na gamitin nila yung aking larawan na isasama. Tama po. Ano naman ang masasabi ko, kundi ako'y magpasalamat na lang sa kanila. Naman. Kung inakala po ninyo ako na makakadagdag po ako sa inyo ang aking pagmumuka. Kung inyo pong mapagpapasensyan, ako po'y magpapasalamat sa inyo. Pero ito, iba naman itong nag-text sa akin, Jen. Opo, ano sabi naman, Kong? Kanina pang umaga ito, mabuti siguro, banggitin na rin natin, ano? Opo. Ito ay kumakandidato na congresswoman. Okay, opo. Sa distrito na kung saan ay lumalaban ng congressman ang aming speaker Martin Romualdez. Tacloban po. Sa Tacloban, ano? Ipinakita niya sa akin itong kopya ng official ballot. Ano po? Ang totoo niya, nandito. Kasi yung mga senator ang mauuna eh. Official ballot? May kopya kasi pwede ka naman kumuha na para makita mo kung saan ka yung official ballot mismo, para makita mo kung saan yung pangalan. Halimbawa ako, nakakuha kagad ako, yung pangalan ko nando sa pangatlong column. Nasa bandang itaas. So medyo komportable. Alam mo, pwede mo sabihin ngayon sa mga boboto sa'yo, tingnan po ninyo kagad yung third column, sa bandang taas, kitang-kita nyo na po para hindi kayo mahirapan, para hindi nyo na po hanapin. Ngayon, ito, ipinakita niya, sapagkat siya kumakandidato rin congresswoman doon sa Tacloban, bakit yung pangalan niya wala? Dun sa ang pangalan lang ni Speaker Martin Romualdez, ang nandito, blanco na lahat. Oo nga ako, kasi... ganun po. Official po yan, Kong? Galing sa Comelec? Ayaw ko maniwala. Ibigay mo nga ako, kumuha ka nga ako. Ito, pinakita nila. Ganun ba? Paano nga siya may boboto kung wala siya kung wala yung ano niya? Ito, Pati nga po. Ayan, sa bandang ibaba ng mga senators. Oo nga. Sana kung may ano natin. One lang nakalagay eh. Di ba hapon 5:36 pala naman. I-forward natin kay Direk. Para baka sabihan, para at least ma-appreciate ng ating mga viewers, ano? At nakasubaybay sa palatuntunan. Ayaw ko ngang maniwala eh. Bakit naman ka ako hindi? Baka ako hindi ka talaga nag-file ng COC. Nag-file po ako eh. Kanyang ganun eh. Di mabuti ka ako, makipag-ugnayan ka na sa Comelec. Sa Comelec, para sa ganun, habang may panahon, maisaayos. Ganun po. Di ba? O di paano natin kay Direk? Baka sakaling may habol natin. Maaga pala naman, Kong, ano ha? Para at least, mamaya, balikan po natin yan. Nagpapa-shoutout din pala ko, ito, kaibigan nyo rin po ito. Pero hindi tumakbo ngayon eh. Si Kong Cesar Sarmiento ng Catanduanes, Kong. Partner natin yan. Yes. Palagi akong binibigyan ng mga litrato, yung mga photo namin. Ganun po. Tinetest niya yung aking tinetest niya yung aking memorya. Magpapadala siya ng group picture. Yan kanya, saan nakuha yan? Lahat naman ng pinakaano niya, naalala ko kung saan yan ka ako sa yan. Nakuha tayo kako sa Republic of Kiribati. Pumunta ba kayo ng Kiribati? Kunwari lang. Talaga kanyang medyo, bagamat ako, wala akong kopya nun. Kasi siya, mahilig siyang mag-ano ng mga repression picture. Active sa Facebook kasi kung Cesar Kong eh. Active sa Facebook. Ayun. Sabi ko, nahinayang ako, ba't hindi siya nag-participate in this coming elections eh. Mukhang ano daw ata, pahinga muna siya. Kong Cesar. Athletic yan eh. Alam mo yan, may cycling ano yan eh. Tumatakbo yan. Sabi ko, pag gaganda-gandaan pa lang, imbitahan niya tayo ng Catanduanes. Kaibigan natin yan. Sabi ko sa kanya, makakarating na ako niya, pero pahabain mo yung runway ng airport ninyo.
Oo nga po. Pero may yun na rin sila, malalaki aeroplano na rin po. Pwede na rin ngayon sa Catanduanes. Hindi, kaya lagyan mo pa ng kahit na mga half a kilometer pa kung ganyan. Ganun, para bastante mga... Abrupt yung preno. Kasi ako, alam mo nga ako si Jan Subarjaga, gusto sumama sa akin. Pero sa totoo lang, nervyoso ito. Kasi alam niya yung runway mo, napakakarampot lang ang runway. Pagka hindi ka nasabit ng seatbelt mo, masusubsob ka sa harap. Yung mga taga-riyan naman daw po, Kong, sa Mamburao, Occidental Mindoro. Aba, salamat Yan po ng marami. Yan ang Kapitolyo ng Occidental Mindoro. Opo, lumiham po pala itong si Attorney Glicerio, Attorney A.K. Almero III. Isa po sa mga board member ng Mamburao Occidental at siya meron pong liham ng pakikiisa doon sa gagawin pong peace rally sa araw po ng Lunes. Ayan. Mga taga-riyan sa Pasalamatan mo. Ayun, salamat po ng marami. Attorney E.K. Sarmiento Almero. Ayan, Attorney Glicerio, Attorney E.K. Almero III. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. At sana ay dumami pa po. Ang alam ko, Ayan. Diyan na raw, Kong. Yung pinadala nyo. Ipakita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official balot ito ng ng COMELEC. Yan ang official balot. Makikita mo yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, Opo. Ito po ba ito yung bibilugan, di ba? Oo, makikita mo doon sa House of Representatives, ayun, Opo. Isa lang ang kandidato. May 3 espasyo doon. Oo. Sabi niya, wala po ako Member. So, yan ang iboboto, isang pangalan lang lumilitaw, kung mandidato siya, kaya 2 sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan. Paano mo nga siya iboboto? Taas nyo ng konti. Doon sa, Nawala. Direct. Taas po nyo ng konti. Doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Itaas na ganun. Ayan. Tama na yan. Ayan, Romualdez Martin. House of Representatives. Lakas. Okay. Blanco na yung 3 espasyo. Oo nga, nasaan si Romilda Bacale Amago? Alam ko yung pangalan niya Tapos ang kasunod na yung provincial governor. Oo, et cetera, et cetera. Kaya sabi ko, pumunta ka sa COMELEC para sa ganun. So, ibig sabihin, ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun Kaya po. magtataka siya, paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano siya makakakuha ng boto? Gagawa na lang ng para idikit, ganun. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, tatanong siguro natin sa COMELEC, bakit nga siya wala? Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda na senador, baka napunta ka ron, kako. Hindi po, tinignan ko wala naman po sa senador. Baka nailagay siya sa board member, hindi naman. Sabi ko, tingnan mong mabuti. Kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Ayan liwanag. Provincial governor. Ayan ang governor Opo. Provincial vice governor. Opo. Member ng Sangguniang Panlalawigan. Pero mauna yung member ng House of Representatives. Wala siya doon. Hindi pa tapos ito, Kong. Baka nakauna lang siya kumuha. Tapos piniprint na. Hindi ko kaya ganun. Ewan ko. Kasi pareho lang nung sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang. Hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba. Ipinakita lang nila. Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan anong kolum ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro. I-follow up siguro. Ano po pangalan, Kong, nung tao? Romilda Bacale Amago. Ito yung babae na... Okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Kaya ako na-memorize yung pangalan niya Siya lang naglakas loob na lumaban kay speaker sa pagiging representante ng Tacloban City. Hindi mo ba hangaan yun? Espesipo, nilaban niya, Speaker of the House of Representatives. Kaya nga nung siya sa akin, baka naman hindi ka kako talaga nag-file. Hindi po kanya, pupunta ko dyan, sasama ko yung abogado, bilisan mo. Ang problema ko lang dito, paano yung mga na-print na? Na wala yung pangalan niya. Kung gawa na ito, sana man lang first batch pa lang ang nagawa.
Oho. O kaya naman, baka binigyan lang siya ng sample. Sabi, sana man lang, ano lang yan, siguro mga ilang daang libo lang yan para ipakita sa kung may mali o wala. At pagkatapos na nakita na walang mali o may mali, i-edit, i-adjust pagkatapos. Pag wala nang nagko-complain, at saka ngayong gawin. O baka na may takdang panahon para lang, ito nga, para ipakita sa ating lahat, di ba? Opo, sana Kong. Ano ha? At least ngayon, naipakita natin. Baka naman, ang Comelec kami nanonood sa atin, Kong. Paki-call na lang po natin ng attention. Ano ha? Ay, teka lang. Nabalitaan niyo po ba ito, Kong? Ano ha? Sapagkat ang Armed Forces of the Philippines, Kong, AFP po ito, magkakaroon daw po ng background check sa lahat ng mga kandidato ngayon pong nalalapit na eleksyon. Ayon po mismo sa AFP, ang inisyatibo raw po ito'y gagawin ng may tamang koordinasyon at pakikipagtulungan daw po sa COMELEC at maging sa PNP. Ang anuman pong impormasyon na makakalap sa mga politiko ay agad daw pong ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang hakbang. Pero tinitiyak daw po ng AFP na magiging patas sa kanilang intelligence gathering dahil ang organisasyon ay non-partisan, nirerespeto nito ang demokratikong proseso ng halalan. Ayun. Anong paano gagawin yung background check? Well, siguro, hindi din itali ko parang gagawin, intelligence gathering lang. Sige nga, kung halimbawa totoong gagawin nila yan, matche-check kaya nila kung totoo yung lumalabas sa mga blogs ngayon na merong kumakandidatong senador na meron siyang American passport. O, di kasama sa background check, hindi ba? Siyempre, bina-background check lang. Huwag na nating palawakin yung issue. Yun lang naman ang masasabi ko. Kung talagang gagawa ng background check, isa siguro sa dapat tuntunin kung totoo yun. Ako, ayaw kong makialam dyan eh. Ganun po. Di ba? Kasi nasa social media eh. Kumakalat eh. Oo nga po. At saka ayaw ko rin tanungin sa inyo kasi kung naalala ko, talaga bang yung kapasyahan na yun ang galing sa COMELEC sa pagitan ng pagdideputize sa kanila? At bakit naman sila yung magba-background check? Bakit nga naman ang AFP pa, no? Baka matakot yung mga kaibigan ko sa Makabayan Black. Mukhang gusto nilang punterian dito, Kong. Yung mga, di ba, si Alice Guo. Yung mga kagaya noon. Kaya sinasabi ko sa mga kandidato na senador. Ayun nga. Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari kay Alice Guo. Baka daw may makapasok na dayuhan. Bakit nga sila? Bakit hindi yung immigration ang kasangkapanin nila? Bakit din ang DFA? Baka makikipag-coordinate na rin po kung sa through AFP. Ano ha? Dapat, tsaka yun nga sana alamin nila, no? Bantayin nyo na lang kami, West Philippine Sea, mas importante yung hindi, baka nga naman tiyakin din nila kung talagang lahat ng tumatakbong kandidato sa ngayong direksyon ay talagang tunay nga bang Pilipino at hindi po mga dual citizen, Kong. Oo nga, pero ang sinasabi ko lang, nasaan yung pinanggalingan ng mandato na yan? Tama. Di ba? Kasi kailangan mayroong batas na mapagsasaligan dyan. Otherwise, baka questionin na naman yan. Sabihin ni paglabag na naman sa karapatan. Tinitiktikan nyo anya kami. Militarisasyon, no? Bakit tinitiktikan ako ng 3 sundalo at isang pulis? Di ba? Totoo po. Nako. Anyway, Kong, ito, yaman din namang nabanggit natin itong mga Amerikano sa A20 po. Imbitado ka ba? Oo, may nakarating na sa akin invitasyon. Sa A20, pupunta kami ng Maynila, Jen. Maynila? Inimbitahan kami ni Kuya Wilson Cayago Tsaka nung kanyang misis na si Tat. At ni Nanay Cora Bolus na nanonood. Wilson, isama niyo po kami, ha? Pagkatapos daw nung ng pagtitipon. Yes. Kasi kaya ko nabanggit. Iba pa ba yan? Iba pa ito. Sapagkat sa A20, inaasahan ng Yan ang inauguration ng presidente ng Amerika din. Ayun US President Donald Trump. Yung kanyang formal installation. Magaganap yan sa likod ng White House yan. Magpapalitan sila ng ni Biden. Ni President Joe Biden, Nako. Pero kayo, Kong, personally, anong pananaw niyo sa pagbabalik ni President Trump sa White House? Di makakabalik. Yun lang naman.
bilang Ang masasabi lang natin, Oo. hindi pangkaraniwan ang kanyang pagkakabalik. Ano? Oo. Kasi yung pangkaraniwan, yung iba, nakakabalik, yung immediately na pagkatapos ng una niyang term, Oo. magre-re-elect kamukha ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ano? Si Barack Obama. Oo. Pero yung halimbawa, natalo, kamukha ni Jimmy Carter, hindi na nakabalik yan. Pero itong Donald Trump, Opo. mukhang mukhang yung kanyang puwersa talaga iba eh. Akalain mong Oo. at saka sa dami pa ng mga kasong isinimpa sa kanya. Ayun Ang totoo ko nga, mayroon pa siyang nahihintay pa. Kasi nakatakda sa sentensyahan eh. Babasahan siya ng sentensya bago siya maging presidente ng Amerika. Oho. Alam mo na dyan, talagang kung gusto kang pahihiyain ka talaga eh. Oho. Ito nga po kung balitang hawak ko, naharap daw po si US President-elect Donald Trump sa pagsisentensya ngayong araw pala kong kaugnay daw po nung hatol. Sa atin kasi, alam mo, ang ugaling Pilipino, pagka ganyan, pinararaan muna yan eh. Ganun pala. Pagka na-install ka na, tsaka ka babasa. Pero ito hindi ka pa na-install. O baka naman sa kanila, hindi. Habang hindi siya nababasahan, hindi pa siya presidente. Basahan mo na ika ng sentensya. Yun na nga. Kasi kapag ka naging presidente yan, nakakahiya na, ganun. Pero may nauna palang pahiwatig daw po ito si Judge Juan Merchan. Yun pala pangalan ng judge, ha? Anong pangalan? Judge Juan Merchan. Anong Juan? Anong spelling? J-U-A-N. Kung talagang Juan eh. Baka Pilipino yan, Jed. Baka ako'y naniniwala. Baka nga Pilipino ito eh. Hindi magiging Pilipino. Dapat bona fide American judge yan eh. Oo nga po. Ganun ba sa kanila? May tuntuning ganun po. Dapat bona fide na karaniwan. Judge Juan Merchan. Lalo na sa US Army, Jen. Opo. Pero huwag na natin talakayin. Tsak yun. Pag hindi ka, plano niyang... Pagkakatiwala sa'yo yung ganong klaseng pananagutan, Jen, kamukha nito, sisintensya ka ng kapwa mo Amerikano. Huwag mo sabihin na... hindi nila isasalang-alang ang pagiging kompleto mong Amerikano. Ayun, talaga naman. Ikaw, Nelson, nagsaserbisyo ka sa Army? Naku, siyempre. Anong ibig mo sabihin? Dispalinghado kang American citizen? Hindi pwede. Ganap ka. Hindi, may passport ako kung American citizen. Sige, balik mo dyan. Sabi po nitong si Judge Juan Merchan, plano niyang magbaba ng no penalty sentence na tinatawag na unconditional discharge. Ibig sabihin daw po nun, walang kulong, walang probation, at wala rin kahit anumang multa na ipapataw kay Trump. Lumalabas na hindi naman ito kukontrahin ng prosecution, Kong. Pero, hindi pa naman ito tiyak hanggat hindi pa raw po nangyayari. Inaasahan po kasing haharapin ni President Trump ang pagbaba ng sentensya sa pamamagitan po ng video conference mula sa kanyang club sa Florida, Mar-a-Lago club sa Florida. Naalala niyo po, inakusahan po si Trump ng pagdodoktor daw ng kanyang business record para ikubli ang pagbabayad umano ng $130,000 sa adult performer. Ayan na po ang mga background. At ito naman, tinanggi daw po ni Trump. Ayun. At tinanggi din daw po ni Trump na siya na-make ng business record. Yun pala ang naging background non Kong. Walang pataw na parusa. Wala naman daw po. Walang kulong, walang probation, at wala rin daw pong multa. Ganun pala, huwag niya nang basahin. Oo nga, pwede na. Wala rin ang palang epekto. Kasi kung ano man ang magiging pasa niya din, baka magkaroon pa ng bahid, hindi po ba? Pero mainit ngayon sa Amerika ko ay yung wildfire dyan sa Palisades. Sa California. Ang daming bahay ng mga Hollywood actor, Yes. ang nadamay. Yung mga bahay ni Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody. Pati si Steven Spielberg. Spielberg, bahay na. Bahay, Jenso Barjaga. Sino si Adam Brody? Hindi ko kilala. Pinasa ko lang. Ang dami. Kung mga Hollywood,
tumawag kayo kasambahay kong Amerikana eh. Oo. Sabi niya, Jen, your house. Ang kilala ko si Floranda Mori, di ba? Yung sa survey. Kasi ang lakas ng hangin ko, yung apoy, talagang kumalat. Yung apoy kasi kapag malakas ang hangin, talagang minuto lang yan. Talagang. Pero yun nga, sabi, by sa latest ata, medyo controlled na raw. Oo, meron ngang namatay. Pero, baka kaugnay ito ng report na ngayon pa lang taong ito, ay yung taon na 2024, ang naulat na pinakamainit na taon. Grabe. Sa nakalipas na maraming taon pa, merong 1.5 degrees Celsius na taas sa long-term warning limit. Ibig sabihin, lagpas na sa warning limit. Yung init. Yung init. Kaya nga pagka ganyan yung mga dahon na tinatanggal na nila, dinadahon ng kasi pag nagkiskisa ng dahon umaapoy sa init Di ba? Ay, nako, tama po kayo kung